Hello guys! So, for today's video, nagpasyal kami ng mga pamangkin ko sa isang mall nang hindi naman namin planado talaga. Ni wala nga silang medyas na baon para sa palaruan kaya naman si ako ay napabili sa isang store ng mga medyas para makapaglaro man lang sila kahit 30 minutes lang. Wala talaga sa plano na paglalaruin ko sila ng 30 minutes o ng higit pa dahil wala nga sa plano dahil wala nga akong budget. Pero dahil sa napakabait at napakaganda kong tita, kahit wala sa budget, sige na lang, go na lang, basta sumaya lang mga pamangkin ko. Hindi ko nga nasama yung mga maliliit kong pamangkin dahil nga ang plano lang naman talaga namin is magtingin-tingin lang naman talaga. Kaya naman lesson learned talaga sa akin to na huwag kang mag-aaya sa mga bata lalo't wala kang dalang budget. Pero worth it naman kasi nakikita ko naman na napakasaya nila na talaga namang enjoy na enjoy nila yung oras na yan. Dahil nga kulang ako sa budget kaya ang ginawa ko is 30 minutes lang naman ang pinalaro ko sa kanila para ma-experience naman nila at matuwa naman sila at maging okay at worth it naman yung pagpunta namin ng mall. Kaya nga next time unlimited oras ko na sila pero that time dapat kompleto na sila at kompleto na nandun na yung mga dalawang chikiting. Talaga naman talaga habang binibidyohan ko sila parang naglalaro na rin naman ako at tuwang-tuwa naman ako sa mga nakikita kong nag-e-enjoy sila. Worth it rin naman talaga dahil bakasyon nila ngayon. Kaya naman sa pasukan ako siguro maikukwento sila sa mga classmate nila kasi kahit papano hindi naman sila natenga sa loob ng bahay ng matagal. Eto naman si Sabana na ako focus talaga sa clay. Hindi ko alam kung clay ba talaga yan o lime yan o ano bang tawag dyan. Basta nag-enjoy siya dyan sa ginagawa niya. At eto naman si Budang nako, hindi ko alam kung saan talaga siya pupunta kasi nalilito sila sa dami ng pwede nilang laruin dito talaga sa loob ng palaruan. At dahil limited lang ang oras ng pinalaro ko sa kanila, ang sabi ko sa kanila ay libutin na ang buong palaruan at huwag magtagal sa iisang laro lang. Nakakatuwa lang kasi na-experience nila yung mga ganitong bagay. Alam nyo kasi, nung maliliit kami, wala talagang ganitong bagay. Sa labas lang kami, nagpapatintero, naghahabulan, naglalangit at lupa. Yan yung mga nilalaro namin noong mga kabataan ko talaga. Pero ngayon talaga napaka-high-tech na talaga ng panahon ngayon. Kita mo may mga ganito ng palaruan pero dapat may budget ka talaga, hindi kagaya noon. Meron rin na mga playground na walang bayad pero bilang na lang at sobrang layo na rin naman sa lugar kung nasan kami nakatira. At saka maganda rin naman dito sa loob ng mall maglaro kasi syempre air condition kaya naman hindi ganun kalabas yung pawis na pagpapawisan yung mga bata. Hindi siya sobra-sobrang pawis talaga. Pero wag ka ha, habang nagvi-video ako dyan, sobrang nag-e-enjoy rin naman ako kasi parang naglalaro na rin naman ako. Kasi syempre mga ganyang bagay, parang feeling mo parang nagmula ka ulit sa bata at bumalik ka ulit sa pagkabata at gustong-gusto mong maglaro talaga dyan habang nagvi-video sa kanila. Pero syempre hindi ko pinapahalata na para rin ako naglalaro dyan. Kasi naman nakakahiya naman sa mga nanay na nagbabantay rin ng bata, di ba? Sobrang safe naman yung mga palaruan sa ganitong lugar kasi naman kahit papano yung pagbabag sa kanila ay napakalambot naman at saka may mga bola. Yan yung mga bola na malambot kapag bumagsak ka dyan hindi naman ganun kasakit at hindi ka naman mai-injured o hindi ka naman masusugatan. Yun nga lang, may kamahalan yung mga ganitong palaruan kaya kung worth it naman dapat i-unlimited mo na kung may budget ka talaga. Tapos dapat pupunta ka ng umagang-umaga
pagka-open pa lang ng mall, dun ka na magpasok doon sa mall para hanggang sa gabi na, hanggang sa magsara na yung mall, hanggang sa mapagod na yung mga bata sa kakalaro, hanggang sa magsawa na sila, worth it na yung bayad mo talaga. Nakakatuwa naman talaga kasi meron mga ganitong costume mo, meron silang parang bombero, may nurse, meron din namang mga doktor-doktor, kaya yan, nag-e-enjoy yung mga bata, hindi nila alam kung anong gusto nilang suotin. Kasi naman, merong parang ganyan, bombero. Gusto nila bombero mamaya. Huhubarin na naman nila. Gusto na naman nila nurse. Siyempre kahit papano parang may aral din naman yung ganitong palaruan. Yung ganitong parang carousel, tinaray ni Saba na umupo dyan, kaya lang parang tumapingi siya, kaya ayan, dyan ang bagsak niya. Yung carousel na talagang manual na sila talaga ang mag-iikot-ikot ng sarili nila. Sobrang ganda ng ganito na para silang nag-e-exercise tapos at the same time nag-e-enjoy din naman sila. Gusto ko sanang itry ito kasama sila, gusto ko sumakay talaga at gusto ko rin ma-experience pero syempre nakakatakot naman mamaya sabihin ng nagbabantay doon is for children's only, di ba? Kaya naman nagkasya na lang ako sa panonood sa kanila at pagbi-video sa kanila at syempre sinisigurado ko rin na safe sila palagi. Sa lahat ng corner ng palaruan dito sa video na ito ang maganda at ito ang gusto ko para sa kanila. Unang tingin mo parang kala mo buhangin pero kapag tinignan mo o hinawakan mo, isa siyang maliliit na parang bato-bato. Pero pag hinagis mo sa kapwa mo bata, masakit siya kaya hindi siya pwedeng ihagis. Hindi siya kagaya ng buhangin na pwede mong ihagis na parang wala lang. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito ang nagustuhan kong palaruan. Ang side ng palaruan sa kanila, yung pinaka-area nila. Kasi kahit papano, parang may aral din naman yung pagkuha nila ng mga parang bato-bato tas ilalagay nila doon sa parang may mga laruan sila na parang iikot-ikot kapag nilagyan nila ng ganyang bato-bato. At saka sa tingin ko hindi talaga advisable na talagang ihahagis mo o ihuhulog mo sa kapwa mo bata yung ganitong parang maliliit na bato kasi masakit siya kahit papano kasi tinaray ko siya eh. Kita mo naman si Kuya Franzo, busy sa ginagawa niya samantalang iba niyang mga pinsan naglalaro lang ng kung ano-ano. Siya talaga naka-stay sa isang area. Tapos enjoy na enjoy siya doon sa parang bato-bato na maliliit. Pero pag kita nyo, guys, pag nasa malayo ka, kala mo buhangin. Pero pag talagang tinitigan at hinawakan mo, bato-bato talaga siya na maliliit. Kaya nga kailangan merong kasamang bata kapag 1 year old pababa ang maglalaro dito kasi mamaya malunok nila o makain nila kasi isipin nila na parang candy kasi itsurang parang candy talaga siya. Ito ang isa sa mga pwede nyong laruin kapag nandito ka sa area na to. Yun talaga mag-iisip ka at mag-iisip at syempre kahit papano gagana yung isip at utak mo talaga sa oras na yan kapag naglalaro ka talaga ng ganyan. Tapos talagang nakakaaliw talaga siya, talagang mapapatingin ka talaga, mapapalaro ka talaga. Sobrang enjoy talaga sa area na yan. Meron din silang parang ganyan, siso-siso dito, ganyan. Gusto ko talagang makisama sa kanila, makipaglaro. Kaya lang nakakahiya, syempre, di ba? Ang laki-laki ko na mamaya sabihin ng mga nagbabantay doon. Ang laki-laki na ito, imbis na magbantay, naglalaro din. Ayan, si Savannah tsaka si Budang sobrang nag-e-enjoy talaga dito sa siso-siso na yan. Kasi naman kahit papano safe yan. So yan na nga, tapos pumunta pa sila sa ibang lugar kasi sabi ko sa kanila, malapit na ang oras nila so sobrang i-enjoy na nila ang bawat area ng palaruan dyan. Ito naman yung laro nila na sobrang nakakahilo. Ako ang isa sa mga nagtutulak dyan, talagang tinulak ko talaga ng todo. Tapos yung sa gitna niya, sila na nagko-control kung gusto nilang itigil o gusto nilang ihinto or gusto nilang ituloy pa yung pag-ikot. Sobrang ikot na yan, parang ako yata ang nahihilo sa ginagawa nila.
Ayan na nga at nahilo na yung dalawa at lumipat na sa ibang palaruang area. Ito naman ang napili nilang palaruan at sobrang nag-enjoy sila dyan kahit papano. Hindi naman siya nakakahilo, hindi kagaya nung una nilang pinaglaruan. So yan na yung last part ng video na to. Please subscribe and share this video. Thank you for watching guys. Bye-bye!